Hello everyone, Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Rounding Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. As every si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola. Hello everyone, good evening. Happy Tuesday. Lurker, hello. Lurker, nandito ka na naman. Kumusta ka? Kumusta ang araw ni Lurker? Pageant ganap, guys. Walang pageant ganap na major announcement or what. Pero isa sa mga aabangan natin ang Miss International Queen Philippines bukas. Bukas siya sa Mall of Asia Arena. At ilalive naman yan sa Miss International Queen Philippines YouTube channel. And kanina, mga alauna nagbigay na ng mga free tickets sa MOA Arena. So, sa mga nakakuha, good for you. Anong oras pa MIQPH? Mga gabi siya, alas 8 siguro. Mga alas 7, alas 8, abang na kayo sa mga PC. Ayan. Kasi sa online lang naman ako din manonood sa YouTube bukas. At sabay-sabay natin panoorin yan dahil baka mag-live din ako bukas. Sabi ni Lurker, I'm good na. O i-bash si Pampanga. Ibabash mo si Pampanga, Lurker. Bakit? O, paano yun? I'm good, ready na ako i-bash si Pampanga. O pag binash si Pampanga sa MGI ba yan? Okay ka na? O, ano ba pinag-uusapan natin? MIQPH. Sino MIQPH ko daw? Kirk Bondat. Charot. Kirk Populec po. Though guys, hindi naman ako invested sa MIQPH. Pero, sinusubaybayan ko naman sila every time. Tapos, pinanood ko nga yung prelims, ganyan. I'll go for Kirk kasi mahirap na pakawalan si Kirk. Lurker, ako si Mikay. Si Mikay Bautista. Feeling ko pangalawa si Mikay. Pangalawa ko siya, actually. Kirk, Mikay. Feeling ko naman magpe-place ulit yan si Mikay. Kagaya ng nangyari dati. Di ba na rin yan? Sumali na rin yan. Tapos nag-runner-up. Kabat siya si Sofia, di ba, last year? Miss Gigi, Jaja, wala namang ganap. Ano lang to? Kwentuhan lang tayo. Tuesday night. Pero ang ganap, walang ganap, pero bukas MIQPH. So, ganap pa din. I mean, walang ganap sa mga inaabangan nating malalakihang pageant. Predicted ba si Kirk? Siguro. Sabi ni Kevin, Michelle Bermudez naman siya. Ayan. And nasa top 5 ko yan si Michelle Bermudez. Mikay Bautista, Kirk Populec, Michelle Bermudez, Jack de la Serna, Aluluhimor, charot. May question po ako, don't get offended. Uso po ba ang saluhan sa mga pageant vloggers? Doki, anong saluhan ang ibig mo sabihin? Uso ba saluhan sa mga pageant vloggers para gawing maingay? Saluhan. Babayaran. Suhulan. Susuhulan. Paano suhulan? Pero nangyayari, Doki, nagbibigay sila ng mga pakimkim, ayan, tokens, ganyan. Dun lang. Pero usually, nangyayari siya. Kunyari, magpapapress con, bibigyan ng konting ng tokens, ganyan. May bayad, ganyan. Loggers na naman ako, o nga eh. Guys, naka-PLDT ako. PLDT, tapos pag ganitong oras, pag malakas ang ulan, naglalag talaga siya. Ito, data na lang to. Data na lang tong inyong ayun na naman si PLDT. Oo nga, Chester eh. May backup ako, pero pag yung backup ko kasi i-connect ko pa, mawawala ako dito sa live. So, sumasalo na lang nito ngayon, yung data. Anyways, hindi ko alam sa PLDT. Candidates invite vloggers sa press con para mapag-usapan sila, part of marketing nila. Ayun, Jaja, yun nga, totoo. Tapos dun lang nga, ayun nga, magbabayad sila, ganun. Siyempre, as part of our job, yun, ipopost namin sila or ipopost sa malalaking pageant pages, vloggers, kasi nga, siyempre, nag-effort din naman yung team ng candidate. Pero yung suhulan, hindi ko alam depende siguro. Lurker, saan ka nag-work? Last time sa Accenture ka.
Yes, nakailang buwan lang ako sa Accenture, pero matagal na yung 2023. And then 2022, yung Accenture pa. Pero ngayon, iba na. Pero ano, remotely. Remotely din. MIQ na bukas, sino kaya magka-title? Yes po, MIQ na nga bukas. Pero mukhang Kirk na talaga siya. Sa tingin nyo ba, agawin pa ba yun kay Kirk? Sa tingin nyo ba, hindi pa ba si Kirk yan? Bakit months lang, how's the management? Nung, masyadong confidential lurker, PPM na lang kita kung bakit ilang buwan lang ako sa Accenture noon. Bago ako dun sa Accenture, matagal ako dun sa previous company ko, umabot ako ng 10 to 11 years. Yung mga huling taon na nandun ako sa company ko noon, nagko-content na ako. So parang gusto ko naman maiba. Lumipat ako ng Accenture. Tapos, parang hindi na ako masaya, ganyan. Marami nangyari, ganun. Parang artista nagpo-promote ng movies nila, normal lang yun na ginagawa talaga. Yes, Jaja. Lalo na pag hindi nga maingay yung pangalan mo, normal naman siya ginagawa. Tapos, yun, i-reach out ka nila. Atan ka naman ng press ko ni ganyan. So, may pakain. Gusto ko lagi pakain. Tsaka yung, mga gift packs mula sa mga probinsya. Yun. Nagmamatter din siya. May sense din sometimes yung mga press ko kasi nakikilala nga yung girls. Ganyan. Unless organic yung fans ng girls, alam niyo yun, organic yung hype, ipopost siya kahit hindi nagbabayad. Or ipopost siya, or mapopost siya kahit walang press con. Thoughts about Miss Universe Latina. Yo, hello. Hindi ko siya sinusubaybayan. Actually, nababasa ko lang siya, pero hindi ko siya pinagtutuunan ng pansin. Kasi parang nakukornihan ako. Parang ano ba yan? Parang ganon. Pero ang alam ko nga daw, sabi daw, ang mananalo daw dyan, ilalaban daw sa Miss Universe, sabi. So, anong ang ganap pagkatapos? So, yun, hindi ko lang siya pinagtutuunan ng pansin. Sabi ni Trisha, kay ilan rin malambot sa batch nila, pero siguro Kirk na to. Actually, marami malalambot sa batch nila, no, Trisha. Yung iba hindi nga kilala eh. Mga baguhan, ganyan. Kaya ang saya-saya. Pero kasi kung hindi sumali si Kirk, labo-labo talaga. Kung hindi sumali si Kirk, hindi mo naman sure na si Ann Lorenzo Diaz yan. Sumali si Kirk. Kaya mukhang Kirk Populek na yan. Pinuksan ni Emma ang unang B. Sabi ni Pusang ina mo, pinuksan na ang unang B business. Anong business ni Emma? Charot. Pero yun nga, yung business side, marketable kasi bankable. Si Emma, tiglaw. Kaya napuksan niya talaga yung unang B or isa sa mga letter B. How's the benefits of Accenture? Ayan, usapang na tayo trabaho tayo or company lurker. Pero maganda sa Accenture. In fairness naman sa kanila, ang dami nilang mga paganyan, paganon. Parang sa lahat ng company na trabuhuan ko, sila yung talagang umaapo yung mga benepisyo, sweldo, masyadong comfortable naman yung sweldo, ganyan. How's the benefits? Ayun nga. Nicole Guevara. Nasaan na ito? Nicole Guevara din pala malakas MIQPH. Hindi na ako nalalakasan masyado kay Nicole Guevara ngayon. Nagagandaan ako sa kanya. Plakado siya. Pero hindi na katulad nung mga 2019 stint niya. Jealous there, hello. Guys, again, yung internet namin unstable pa rin ha. Pag nawawala yung internet, kumukonect siya sa data, kaya unstable pala, sorry. Di ko rin alam talaga sa PLDT, hello po, ano na po, ilang buwan na po kaming ganito, na talagang pumipitik yung internet. Ano na, PLDT? Hello, Sir Car, sino sa Thailand ang nangunguna sa'yo? Thailand, Vina pa rin naman. Vina Pabinar pa rin naman. Tapos pangalawa si Pro? Ano ang pangalan ng PREW? Tapos pangatlo, syempre nandyan pa rin naman yung kamukha ni Stefania. Parang silang tatlo lang din naman na naglalaban dun eh. Pero si Vina, mukhang wala na talaga makatalo dyan.
It's Venus turn na ngayon. Hindi na siya katulad ng Vina Antonia. Hindi siya ganun eh. Parang ngayon, pakitang-pangita na Vina na talaga yan eh. Gagawa nga ako ng content dyan anyways. Pag-usapan naman natin sila Vina. Yan, sabi ni Sofiaski. But sa parang 3-4 lang sila naglalaban sa Miss Universe Thailand. Vina na yan. Ayan. Sino ba yung isa yung ano, nakalimutan ko na. Search ko nga. Prue. Di ko kasi alam, ibig kasi yung pangalan eh. Kasi, guys, idilabas na pala yung mga official candidate ng Miss Universe Thailand. Then, syempre, nakita na natin isa-isa. Ayun nga, Prue. P-R-E-W. Tama ba pagkaka-pronounce ko? Basta silang 3 lang yan. Tapos si Miss Phuket, nandyan pa rin naman. May nakikita ba kayong iba na parang okay? Bagong gawa daw face ni Vina. True. Pero mas maganda, mas maganda yung gawa ng face niya ngayon. Talagang parang bata talaga. Ang ganda ng pagkahaba na. Kasi syempre si Vina nag-age na rin naman. Hindi siya katulad ng dati. Yung dati niya mukha. Pero, ang ganda ng mukha niya ngayon. In fairness naman kay Vina. True kaya yung chismis about sa divorce niya before joining pageant? Sabi, true daw na kaya nga daw hiniwalayan ni Vina ang kanyang asaway para maka-join ng Miss Universe Thailand. Confirmed ba yun? Kung ayun yung chika, di mukhang true. Lurker, parang Thai na siya kahit full Indian blood. True. Pero ipapanalo na talaga yan. Kasi parang ginamit na rin naman nila si Vina eh. Ang laki na naya. Ang bag. Ay, hindi papakawalan mo pa ba yan? Pang 4th na po nasali ni Vina. Yes, at sa pagkakaalam ko, sa lahat ng sa buong mundo, sa lahat ng mga kontesera na sumali sa Miss Universe local franchise, si Vina na yung naka-4. Siya na yung pinakamadami. As in, 4 na beses. Si Vina lang talaga. Parang over na sa quota. Tsaka malakas din si sa Pinoy, sabi ni Trisha. Yes, malakas din kasi sa Pinoy si Vina. Kaya, Vina talaga. Kaya magtataka tayo kung bakit hindi si Vina. Kung performance lang din naman, siguro hindi naman malalampaso sa performance si Vina pagdating ng preliminaries at finals. Hindi naman yan malalampaso. Kaya, hindi na ako nakakita ng dahilan na bakit hindi ibibigay kay Vina. Sinasama si Vina lagi sa mga ganaps. So, mukhang Vina na talaga. Tsaka sana nga ibigay na nila kay Vina. If manalo to si Vina, baka may 4th time din tayo. Ay! Kasi, sabi ni Lurker, if manalo si Vina, baka may 4th time din tayo nasasali sa MUPH. Kasi may inspired sila kay Vina. Now, sino yung 4th time na yan? Mukhang kilala ko na. Pauline Amelings ba yung sinasabi? Let's see. Ayan, sabi ni Toshi, Pauline niya. Bakit hindi? Malay naman natin, no? 2026, next year, or 2027, destiny na pala ni Pauline kasi hindi naman natin malalaman, no? Talagang, it's all about destiny. Pag sa'yo talaga nakalaan na ang taon na yon, kahit anong gawin ng iba, kahit maglupasay pa yan, magsisirko, ikaw talaga yung mananalo. No? Pero, syempre, mahirap nga ulit sa case ni Pauline, pang-4, nagastos, ganyan. Hirap at sakripisyo na naman, pero malay naman natin, di ba? Sabi ni Lurker, kaso baka Miss Charm. From supranational first runner-up, Miss Charm. Kaya nga talaga sobrang sugal eh. Kaya hindi talaga lahat, alam niyo yan, kunyari sa case ni Pauline ha, hindi talaga lahat madali. Sa case ni Pauline, hindi madali kasi nag-first runner-up na siya sa supranational. Kung hindi sana siya naka-corona last 2023, madali sa kanyang bumalik ulit kasi wala siyang isasakripisyo or walang nakatayang pangalan or title. Pero kasi ngayon, ng supranational first runner-up ka na napakataas na din. Alpha, major 6 alpha pageants, pero yun nga. Biglang Miss Charm. Sabi ni Jaja, pero for me, stop na. Ako din, kung ako din yung tatanungin naman, stop na kasi sobrang layong achievements na yung first runner-up ng Miss Supranational. At unstable na naman po ang aming internet. Pasensyahan nyo na. Sabi ni Rian, VVV naman daw for Supra. Anong sash ni VVV? Philippines ba o New Zealand for Supra? Lalahanin natin. Kung gusto ni VVV mag-Supra, babalik ulit siya sa MUPH.
And maganda ba tingnan na nag-MUPH New Zealand na siya, tapos ngayon babalik ulit ng Miss Universe Philippines? Di ba hindi? Kaya last niya na talaga yung MUPH New Zealand. And ang alam ko naman kay VVV, masaya na siya na nakatungtong siya ng Miss Universe stage. Kasi hodang anong sash, New Zealand ba yun o Philippines ang suot niya? Parang ano na yung endgame niya. Anong say mo sa Miss Earth? USA, title me. Feel mo ba makukuha niya ang crown this year? Hindi ko pa na-check yung Miss Earth USA. Ang huli ko nabasa kanina, Miss Earth Vietnam. Kasi runner-up, third runner-up ang ipadadala nila sa Miss Earth pageant at ang ganda-ganda niya. Sabi ni Toshi, fit siya sa Miss World. Yes. Kung gugustuhin niyang sumali sa Miss World na lang. Kasi doon, ayun ang kayang-kaya niyang maslay. Miss World talaga. Kaya-kaya niyang makuha. At pagdating niya sa Miss World, siya na ang people's queen. Nasa kanya lahat ng atensyon nun. Hype na hype. And alam naman natin kung sino yung sikat. Pagdating sa Miss World, siya yung mananalo. Mas kaya niyang makuha yun. At kaya niyang makuha ang Miss World crown, if ever. John Mitch, hello. What's up? Sabi ni Shushu, dapat bumalik sana si Raven Doctor. Saan mo papabalakin si Raven Doctor? Anong pageant? Pero if ever MUPH siya babalik, okay na okay siya sa Supra. Kung Supra yung makukuha niya. Sabi ni Stephen, to Latinas, Venezuela, Stephanie Abazalis. Sino siya? Com skills pa lang, yes. Parang actress yung title ng USA Makudarin. Sige, check natin yan mamaya. Kasi nga, ang ano ko ngayon, ang chinecheck ko pa lang yung sa atin, yung local. Miss Earth, Philippines. Overage ba si Pauline? Hindi na rin naman kasi parang hanggang 30 na rin ang Miss World. Sa tingin mo ba may set of judge sa MUT kasi di ba si Papa Nawat na may hawak? So Fiasco, sa tingin ko magkakaroon pa rin ng set of judge kasi hindi naman naalisin ni Nawat. Although si Nawat na yung national director pero hindi niya alisin yung rules na sinet ng Miss Universe local franchise na dapat may set of judges. Nangyayari lang naman sa MGI na walang judges kasi si Nawat talaga yung may-ari ng Miss Grand International. So siya yung magsiset ng rules. Now, sa Miss Universe Thailand, siya lang naman yung may hawak ng local franchise. Sumusunod pa rin siya sa guidelines ng mismong Miss Universe pageant. Hindi pa naman siya yung pinakamataas sa Miss Universe pageant, diba? May multo sa MUPH is Gwendolyn. Sabi ni Toshi. Gwendolyn Gwendolyn Soriano. Huwag kayong magkalala kay Gwendolyn Soriano dahil mukhang magbabalik pa yan. Di lang natin alam. Baka binibining Pilipinas pala next year. Pero magbabalik pa yan. Sabi ni Shushu, sa MEPH naman La Paz Leyte. Sure title na yun. Matindi niya makakalaban si Joy. Joy Barcoma. Let's see. Pero visible ngayon si La Paz Leyte, si Angel Rose Campo Tambal. Visible siya ngayon sa social media. Siya yung laman ng mga social media ngayon. So, yeah. Pero hindi ko pa masyadong sure. Pero tingnan natin habang pag tumatagal na. Dapat per continental din mga judge. Sabi ni Sofia. Per continental. Para fair sa lahat. Naniniwala ka ba, Sofia, na may bias sa mga judges? Na kunyari, Philippines, pag maraming Filipino talaga yung nanalo, ganon. Kasi hindi ako naniniwala sa mga bias ng judges Kasi hodang maraming Pinoy siya, maraming Latina, hindi ako naniniwala. Sir Carl, do you think pwede sumali si Tara sa any pageant? Yes po, MUPH. Sofiaski. Pero mahirap din ata sa part ni Tara kasi ang MUPH may franchise. Every year, kumukuha sila sa MUPH Baguio. Raining na siya Ano ba, in-appoint pa si Tara noon? In-appoint siya, pero hindi ko alam kung paano yung magiging si Steph ever gusto niyang bumalik as Baguio delegate sa Miss Universe Philippines. Perfect ng pagsali ni Bea ng Aklan after coronation ng Binibining Pilipinas. Dalawa sila from Binibining Pilipinas 2025. Beatrice Maclela ng Aklan tsaka si Eliza Jeronimo ng Tarlac. And when it comes to Bea Maclela, hindi naman ganun kaingay ang pangalan. Maingay ang pangalan niya, pero hindi 100%. Parang hindi siya kilala ng lahat.
Parang yung mga solid pageant fans lang talaga nakakilala sa kanya. Tsaka yung mga ultimate fans ni Bea Maclelad. But yun nga, kilala natin si Beatrice Maclelad na performer. Kahit hindi siya ganun katangkaran, amidado naman siya. Pero performer talaga siya. All out siya mag-perform. Plus, maraming budget ang team ni Beatrice Maclelad. Kaya nga niniwala ko makaka-title yan eh. And ALB Baby, yun nga lagi natin sinasabi. ALB Baby na siya. Baka bigyan niya ng title. Baka nga malakas din yung sa Reina Hispano. Or kung ang Asia Pacific nasa kanila, malakas din siya sa Asia Pacific crown. Stacey Gerbel for MWP. Siya talaga yung may advocacy na matagal na niyang ginagawa with her lola. Pwede. Pero guys, nagmamatter din atang physical aspect sa sa MWP. Ibig ko sabihin, baka gusto rin ni Mama mo Julia ng matangkad matangkad na mahaba bukod sa may mga advocacy. Kasi yung mga recent winners nila from Czech Republic, Poland, tsaka si Thailand, si Opal, mahaba sila. So dapat si girl, bukod sa may advocacy, dapat mahaba. Then baka lang naman baka particular lang naman si Mama mo Julia pagdating sa physical aspect ng girl. Jo Mitch, maiba ko sinong bahis mo sa 17. Ano po? Sorry, Jomel. Ano po yung 17? If not Anita or Emma, I would pick Nikki. Pero guys, sa MGI, para siyang battle, Emma Tiglao versus Anita Gomez versus sino to? Arceo, Michelle Arceo. Silang tatlo yung naglalaban sa MGI title. When it comes to Nikki, parang Face of Beauty talaga siya malakas. Pero MGI, hindi mo siya makikita ang pang MGI. Yung MGI crown, talagang Emma versus Anita versus Michelle Arceo. Then the rest ng titles, labo-labo na kung sino man. Yun. RHA naman, for me si Angela Pasco versus Shannon Tampon or Beatrice Maclelad. Parang ganyan. Ano name ng misaklang kabash ni Beatrice Gomez? Nalalamon din yun sa stage. Cristel 2021 Cristel Abelio. Pero si Cristel Abelio, di ba si Cristel Abelio nag-Century 2 na Super Bowls na siya? 2023 ata. Parang hindi na rin siya ngayon sa pageant. Parang hindi na rin niya yung gustong directions or gusto magbalik, ganyan. So, ewan ko. Pero yun, 2 beses din yung sumali. 2020, 2021. Si Tyra Goldman fit sa Miss World, sabi ni Toshi. Yes, I'll go kay Tyra Goldman. Mahabang bias. May multo ko sa MGPH ko na sana Rachel Peters. Ang layo Shushu Rachel Peters from 2017. Though yung 2017 ng title ng MGI, nasa Binibining Pilipinas. Noong time ni Rachel Peters sa Binibining Pilipinas, ang nakakuha ng Grand International title, si Clancy. And during that year, okay naman kasi si Clancy talaga sa MGI at hindi mo may MGI si Rachel Peters noon. So, okay naman Okay na yung set of winners. Lee JP, hello po. Miss you din. May multo ko sa MG page 2026 ko na si Rachel Peters. Hindi na pwede mag-MGI si Rachel Peters sa mga taong ito. Kasi hanggang 30 lang naman ang sinet na age limit ng MGI. While Rachel Peters nasa 30 plus na. And then, mami na, may anak na. Hindi naman kasali sa requirements na pwede yung mami sa MGI pitch. So, multo muna nga talaga siya. Si Tyra Goldman, nasaan na ako? Tyra Goldman fit sa Miss World, sabi ni Toshi. Yes po. I forgot to add Bicolandia on my hot picks last time, sabi ni Miss Henry. Sige. Bicolandia. Anong bibigay mong title kay Bicolandia? For me, si Bicolandia, Margaret Britton, fit siya sa Face of Beauty.
Pwede rin, konti, slight sa Reyna Hispano-Americana. Yun lang. Hindi ko kilala si Stephanie Abisali. Sorry, Saucy Boy. Ano siya? Ano siya ngayon? Ba't siya pinag-uusapan? Yung Irish, para pwede rin sa Face of Beauty. Anong niya? Trisha, anong country? Anong nare-represent? Rizal ba? Kasi dun sa mga baguhan, yun, Batangas, Rizal, Tarlac Province, Laguna, sila yung mga parang okay for me. Philcom Canada, pwede din. Yung mga ganun. Eloisa, saan ba dapat sumali? Sabi ni Jaja, MUPH, tapos Supra. Yon, mga ganun ang hinahanap ng Supra, mga ganun built. Sabi ni It's Henry Emma. Ayan, Emma pa rin daw si It's Me Henry hanggang ngayon. Alex Santos, hello. Jomich, Michelle Arceo for Face of Beauty. Kung hindi talaga MGI, kung hindi talaga MGI, Face of Beauty na talaga yung susunod na pwede kay Michelle Arceo. Pero nga kasi sa Face of Beauty, mukhang nakalak talaga si Nikki Buenafe dyan eh. Nikki Buenafe, ganun. Eloisa, kaya babalik pa? Tingnan natin. Hindi ko alam sa plano nila. Pero kung nanaisin naman yan, mabilis na yan. Kailan po Miss Grand? August 12. Nag-announce na pala sila guys. August 12, Miss Grand International 2025. And that's Tuesday. Weekdays, Mall of Asia Arena. So may plan kayo manood. Tuesday, yeah, alam nyo na. 2019 magulong set of winners. Magulo, sabi daw magulo. Minsan nare-realize or naiintindihan ko nga, oo nga, magulo. Minsan parang okay lang naman din, ganyan. Pero wala na syempre ring balik tayo sa 2019, parang wala na talagang lulungkot pa sa sinapit ni Vicky Rushton na from first runner-up in 2018, then the following year, 2019, hanggang semis lang. Parang siya lang yung kwentong gano'n, na ang taas ng... nangyari rin pala yung kay MJ Lastimosa. 2011, tapos 2012, wala siyang nakuwang runner-up placement. No, tama. So, parang dalawa sila. Pero, yun, malungkot talaga yung nangyari kay Vicky Rushton 2019. Especially, nung nag-pandemic, naabutan siya ng pandemic, tapos hindi na kaya ng edad kung mag-MI. So, ang last resort nila, nag-resign. Nag-withdraw ng candidacy. So, yun, malungkot talaga. So, Vicky Rushton talagang original na multo. Kung may ultimate multo yung pageantry, it's gonna be Vicky Rushton. Miss Universe Ifugao sure win sa Miss World. Mukha sa pinapakita ngayon sa social media, mukhang sa kanya na ang Miss World title. Di lang natin alam, baka biglang baka biglang yung parang Anita Gomez, biglang nagpakita si Emma. Baka biglang may magpakita pa. Tingnan natin. Pia was first, ayun nga pala, nakalimutan ko. Ayun, Pia rin pala, first runner-up, then semis. O, Pia, MJ Lastimosa, and Vicky Rushton. Ayun, para sila ng fate. Pero kasi si Pia tsaka si MJ, yung endgame nila, talagang nakuha nila yung Miss Universe title. 'Di ba? Yung Miss Universe title mismo, no. Yung kay Vicky wala talaga nangyari. If ibinigay na lang kay Vicky nung 2018 as MI, kung binigay nila kay Vicky 2018 ng MI, paano si Atisa? Tsaka si Atisa kasi, although hindi hype si Atisa noon si Vicky sobrang hype nun kasi nga galing PBB. Kung binigay nila kay Vicky, paano si Atisa ng 2018? Bulag kasi talaga sa ganda si Atisa ng 2018. Naalala ko talaga, una ko nakita si Atisa ng 2018. Hindi ko siya kilala, pero talagang nabulag ako sa ganda. Mas malambot si Vicky ng 2018 kaysa 2019. Kasi yung 2019 mukhang ang target ni Vicky, Miss Universe Philippines crown, no? Yung styling niya nun, dark yung labi, yung makeup, grabe yung pilik mata. Mukhang target niya talaga Miss Universe Philippines crown, no? Hindi international. Pero in 2018, international yung niya. Target kasi ang lambot. Ayan na, punta na tayo kay Vicky. Inopen kasi ni yung 2019 .
Kay Pia din, 2013, yes po. Kenneth Ganja, nakalimutan ko din. May chance ba si Emma Tiglaw sa MGIPH? Yes po, ang laki. Pia was first runner-up 2013, then 2014. Archer, hello. Mapupuno kaya ang mawari na sa Miss Grand Philippines? Feeling ko Archer kasi iba yung puksaan ngayon. Kasi last year, hindi nga daw napuno ang mawari na. Wala ako nun eh. Pero, yun nga, marami na silang pinamimigay na ticket nun para lang mapuno yung mawari na. Naalala ko, may mga nag-aalok din sa akin ng ticket nun pero talagang hindi ko trip manood ng live. Gusto ko sa online lang. So, hindi nga daw napuno nun last year. Hindi. Last year ba? Nung una, 2023. Tama ba? Mawari na ng 2023. Kasi last year sa sila eh. Sa Resorts World. So, feeling ko ngayon mapupuno na siya kasi Emma Tiglaw versus Anita. Tapos, the rest, Shannon Tampon, Michelle Arceo. Yun, okay naman ang lineup ngayon. So, mapupuno siya. Especially ngayon, maraming gusto makita kay Emma. So, yung mga fans ni Emma, sobrang dami nila. From Binibining Pilipinas pa sila. So, kaya nila mapunong mawari na. Atisa in Cosmo na degrade yung placement niya from MI. Sabi ni It's Me, Henry. Ayun na nga. It is what it is. Si Atisa lang yung kaisa-isang beauty queen na bumaba ng pedestal. From MI, nag-downgrade to Cosmo. Siya pa lang so far. And yun, siya yung nag-pave way, nag-open ng daan para gawin din yun ng iba na pwede naman palang bumaba ng pedestal. Although sugal siya kasi hindi naman naging maganda yung placement ni Atisa sa Cosmo. Kung sakaling nakoronahan siya, edi maganda sana pero hindi yun yung nangyari. Yun, pwede naman pala and sabi ko nga dun sa isang content, believe nga ako sa tapang ni Atisa kasi talagang ginawa niya yun. Yun, nag-pave the way nga siya. Ginawa niyang, yun nga, nag-downgrade pero kaya pala hindi niya nakuha yung corona sa Cosmo dahil siya naman pala kasi ang magiging representante ng Pilipinas ngayon sa Miss Universe pageant. So yun pala talaga kasi. Newport ng 2024, yes po. 2023, mawari na. Yung kala Nikki Demura. Atisa versus Vina, talaga this 2025 first runner-up lang bibigay dyan kay Atisa. Sabi ni Lurker, ako malakas ang kotob ko kay Atisa. Kasi usually, makananalo naman talaga sa atin yung may mga kwento talaga. Yung mga kwento talaga yung buhay. Yung napakalalim ng kwento eh. Kung malakas talaga yung kumansa kay Atisa, kaya niya mahuwa yung corona. Kung first runner-up lang din, sabi nga ni Lurker, kasi baka daw si Vina yan, okay lang din naman. Kasi nakipag-head-to-head siya kay Vina. Si Vina, same lang din naman sila ng kapalaran eh. Basta yun. Kaya ayun yung isa sa kaabang-abang this, November ba, ang MU. O November. Ayun yung isa sa mga kaabang-abang. Kasi nga, sabi ni Lurker, Atisa versus Vina lang yan. Sabi ni Archer, pageantry in Philippines, profit-driven. Is profit-driven. Anong pageant ang most profitable? MUPH, Binibining Pilipinas, or ALV Circle of Pageants? For me, it's Miss Universe Philippines kasi mas aminin naman natin talagang mas inaabangan ng Miss Universe Philippines dito sa bansa. Pag Miss Universe Philippines season na, talagang ikot ang mga puwet natin, di magkandamayaw, kaliwat kanan, each activities yan. Talagang nagte-trending. Kahit sabihin mo simpleng hello glow lang yan, or simpleng yung mga challenge ba nila na mga sponsor challenges like Wuling, ganyan, talagang sa social media lahat tayo nakaabang, di ba? So sila mga sponsors nila talagang paldo, ganyan. Kaya kung profit driven lang din naman ang usapan at most profitable, MUPH talaga. Bakit parang di masyado pinag-uusapan sa social media ang panalo na MU sa ibang country? Bakit parang di masyadong pinag-uusapan sa social media ang panalo na MU? Panalo Miss Universe sa ibang country kasi yung ibang country hindi naman talaga sila pageant country. Like for example, Denmark, nanalo sila kasi hindi siya pinag-uusapan sa Finland. Ganyan ba ibig mo sabihin? Sa UAE. Kasi hindi sila mga pageant country. Pinag-uusapan lang yung mga winners dun sa mga pageant countries talaga. Like dito Southeast Asia, in Latin Americas, ganyan.
What if si Atisa ang nag-Supra instead of Tara? Yung placement ni Atisa, kaya niya rin yung maka-runner-up. Kaya niya rin yun. Oh. Pero buti na lang talaga si Tara kasi nga naka-align si Tara talaga sa Supra. At buti hindi si Atisa kasi kung si Atisa, hindi si Atisa ang Miss Universe ngayon, di ba? Kasi may ongoing pageant siya na Supra. Kaya talaga, nag-a-align talaga lahat. Kaya nga, kung hindi talaga, kahit hindi mo ipilit, ano ba yung kasabihan? Kung para sa'yo, kahit hindi mo ipilit, mangyayari. Kaya yun nga talaga yung lagi kong mantra sa buhay. Yung mga ganyang sitwasyon, syempre, nangyayari din naman sa reality. Na tayo, minsan mare-red check tayo, ganyan. May mga bagay talaga hindi natin makukuha, especially kahit anong gawin natin, paghirapan man natin. Like for example, sa work, ganyan. Parang lahat naman ginawa mo, bakit hindi? Bakit hindi Bakit hindi talaga naging positive yung yung result? Pero yung positive yung result. Pero yun nga, kasi nga may re-redirect ka sa mas maganda pa. Na personally sa akin, nangyayari rin talaga siya sa buhay ko. Kaya, ayun, wag mo nang ipilit kung ayaw talaga. Kasi for sure, may darating talagang mas better. Yun yung nangyari kay Atisa. Kaya, yun. Saya, no? Nang nakita ko ibang styling ni Emma, sabi ko, shit, ayan, napamura pa si Ismi Henry. Shit, pwede din to pang MU. Yun nga, pero Ismi Henry, naiintindihan ko dun si Emma kung bakit MGI ang sinalihan niya. Kasi, yun, mas madali siyang mananalo sa MGI, lalo na yung sitwasyon niya ngayon. Archer! Empire na bang best franchise holder ng Miss Supra sa Pinas? Masasabi kong oo, Archer. Kasi simula nang hinawakan nila yan kay Pauline Ameling. Si Pauline nag-first runner-up. Alatea nag-continental queen. Then Tara, third runner-up. So, third year in a row. 3 taon pa lang ng Empire sa Supra. Ayun, na mataas ang placement, maganda yung streak. Siguro, ina-attribute ko rin to kasi maganda talaga yung samahan ng organization. Yung dalawa, nung Empire, tsaka nung mismong Supra. Di ba kung natatandaan nyo nga, halos every year, nandito yung may-ari ng Supra sa Pinas, nanonood, tapos nagpapapreskon. So, maganda talaga yung samahan nila. So, pag maganda talaga ang samahan ng dalawang organization, hindi ka talaga papabayaan ng organization. Kaya yun, umuusad talaga tayo. Even sa boys, Brandon Espiritu, then si Kenneth, ayan, umuusad tayo kasi yun. Maganda rin yung pakikitungo ng franchise holders dun sa mismong pageant. Sabi ni Jaja, BBP pa rin naman ang best franchise ng Supra kasi nagka-crown noong 2014 and always nasa semis. Siyempre, hindi naman natin maaalis yan. Hindi naman natin mamimenos yung ginawa ng Binibining Pilipinas. Respeto pa rin talaga sa mga nauna. Pero yun nga, since we're now dealing sa current franchise, I must say na Empire so far. Ang Supra ko nung MU page 2025 is either Eloisa or Katrina. Again, si Katrina talaga ay mahirap talunin during that moment. Nung May, mahirap talaga talunan si Katrina noon. Kahit sinasabi ng mga fans na stiff ang galaw ni Katrina, ang stiff ng galaw, parang robot, ganyan. Pero talaga yung kabuuan ni Katrina talaga. Supra mold. Although Supra mold din naman sila. Yeah. Eloisa versus Katrina lang naman. Nauna lang talaga si Katrina. Supra mold talaga siya. BBP is the most boring na, sabi ni Lurker. Ngayon lang naman yan kasi dalawa lang din kasi yung crown nila. Pero pag dumami na ulit ang crownan, okay na yan. Okay, magiging okay din yan. Yan, sinusubok lang din talaga sila ng sitwasyon ngayon. Thank you, Celeste. Diyos ko kung atake ni Katrina ang 2022 ang lala. True. Feeling ko, magkano yan? Babaguhin yan ni Kat. Mag-iiba yan. Huwag kayong mag-alala. May QPH mo Kirk Populek. Excited na ba kayo bukas sa MIQPH? Ako excited din. Excited ako sa MIQPH pero hindi ko
hindi ko na-winish na manood online kasi nga, madali na ako mapagod ngayon, madali ako mainip. Mas gusto ko lagi yung convenience na sa bahay lang, nakaupo, ganyan. Nakataas ang paa habang nanonood online, ganun. Kaya, excited din ako bukas. Nag-improve na comm skills ni Katrina, mahaba pa time niya mag-train more for Supra 2026. Actually, yung comm skills, kahit hindi na kahit hindi mo na i-improve yun, kasi improve yung comm skills naman ni Katrina. And gustong-gusto ko nga yung sagutan ni Katrina kasi hindi patch and patty. Totoo lang, ganyan. And pagdating niya naman sa Supra, kasi Brazil nga na labo-labo ang comm skills, kasi nga Supra mall, pero kahit labo-labo ang comm skills, siya pa rin talaga yung tinanghal. Ayaw daw ni Katrina MU, Supra talaga target niya. Yes, lagi niya sinasabi sa interview actually. Tapos kung siya yung i-assign sa MU, edi bonus na lang yun. Pero talagang Supra, talaga yung ano niya. Tsaka sabi ko nga last live ko, magandang abangan yung Supra ngayon. Siya yung magandang pageant na abangan, ganyan, subaybayan. Kasi nandun na tayo, nagra-runner up na tayo eh. Ang ganda ng placement for 3 consecutive years. Konti na lang yan. Ibibigay na lang yan sa rightful na representative. Kasi normally ganyan yan, di ba? Kahit naman sa MU eh. Pag tuloy-tuloy ka na nagra-runner up, mataas ang placement, boom, bigla na lang yan, makikita mo may nanalo na. Ibibigyan sa rightful na babae. Like, for example, Pia Wurtzbach noong 2014. Malay natin, sikat pala. No? Sikat pala yung rightful winner. Si Kat, alam nyo naman din ang kwento ng buhay ni Kat. Yung simpatsya niya sa Filipino pageant fans. Normally, ganun yung nananalo, di ba? Yung ganda ng kwento ng buhay. Ang ganda ng kwento sa pageantry, I mean. Yun, malay natin. 2 beses nag-MUPH, nag-Reina Hispano-Americana, hindi sumuko. Ngayon, siya na ang Miss Supra. Yung mga ganun, di ba? Kaya, malakas din ang kumpiyansa ko kay Katrina. Maganda mga placement ng mga candidates natin this year, mapa male or female. True. Yung male pageant, marami pa tayong abangan. Ito, following months. Kasi nga, sasabak na ibang mga galing Empire. Ayan, sina Kenneth, Marcelino, ayan, mga last quarter yan ng December eh. Yun, yung mga galing Empire. Inspirasi kasi. Inspirasi. Very Indonesian ka dyan, Rian. Thoughts about Emma. Ay, siya pa rin po ang malakas ngayon. Lumalaban na ba yung Mr. Grand natin? Hindi pa po. Actually, walang balita dun sa Mr. Grand pageant. Yung Mr. Grand na international ha. Wala nga balita eh. Dapat ngayong taon yun eh. Pero wala pang balita. Sino po pinakabet nyo sa MGPH? Sabi ni Carl. Emma or Anita? Emma versus Anita. Good evening, Carl. Yung chances po ni Joy Barcoma sa MEP. Yes, Lance Kit Villa. Napag-usapan namin yan kanina. Sabi ko kanina, ang Miss Earth Philippines so far, siya, Angel Rose Campo Tambal versus Joy Barcoma. Pero so far, kahit maingay sa social media si Angel Rose, si La Paz Leyte, si Joy Barcoma parang konti lang ang agwat, mataas. So, ayun. Nasa momentum ngayon si La Paz Leyte, si Angel. Mukhang kaya naman niya. So, magkikita-kita na lang tayo sa press presentation kung sino yung mas angat. Press presentation yung unang may puntos na naganap. Auckland sa MEP. Sige, let's see. Bacoor, Makudaren. Tingnan natin kung kayang ibigay dun sa mga hindi pa masyadong known. Pero after press presentation, itong mga binabanggit nyo, makikilala din yan. Isa-isa yung lalabas sa mga FYP nyo. Ay, okay pala to ah. Okay pala to si ganito ah. Ganun na naman tayo lang. Like yung nakalaban ni Iliana, si Pangasinan, yung first runner-up niya. Naalala nyo yun? Hindi naman kilala yun, tapos biglang naging hype. Sinong bet mo sa Miss Grand Philippines? Emma versus Anita Gomez. Basta ang MGI, lang yan? Emma versus Anita Gomez versus Michelle Arceo. 3 sila. Mr. International, ayun. Mr. International Philippines. Yung Philippine base, July 20, Sunday siya. Sa New Front, Novotel, July 20. Then, next week na ata mangyari na rin ang preliminaries nila. Mabilis na lang yan. Mr. International Philippines, yung Philippine-based.
Sino bet mo sa Miss Grand Page? Nasagot ko na. Sino bet mo sa Miss International Queen Philippines? Nasagot ko na. Sino dark horse sa MGIPH? Dark horse. Siguro dark horse dun sa mga kilala na. Sabihin natin Nikki Buenafe. Pero dun dark horse sa mga hindi pa kilala, pwedeng sabihin natin si Rizal. Yung Rizal province. Ayun. Oo. Pero mukhang pag sa MGI title, yung mismo makakuha ng MGI title, hindi uso dark horse dyan. At hindi pwedeng dark horse ang manalo dyan. Kailangan talaga yung sikat, yung number 1 sikat. Kasi yun yung gusto ni Uncle, sikat. Hindi talaga uubra ang dark horse. Pero the rest, Reina Hispano-Americana, Asia Pacific, or even tong isang Corona, Face of Beauty, dark horse pwede. Sa Face of Beauty, pwede yung Maselat ni Rizal kasi we can consider Rizal as dark horse. Pero si Bicolandia, si Margaret Brito, hindi mo na siya makonsider as dark horse. Kaya hindi ko na siya makinoconsider na dark horse. Kaya kahit Maselat niya yan, hindi siya dark horse. Sali ka na ba next year? Yes po. MIQPH. Gusto mo ba ako makita sa MIQPH? Magwiwig na lang ako. Check mo si Jamie Strickland. Yes po, Lurker. May nagsabi na nga sa akin kanina. Check nga daw natin. Hindi ko pa iniisa-isa yung mga candidate ng MEP. Yung mga lumalabas lang talaga sa FYP ko. Yun. Emma Tiglawar Anita, sabi ni Kenzel. Alam mo na ang sagot. Pugsahan kayo ni Sherwin, Diva Star sa MUPH next year. Sige. E-Trops. Sige. Kilalang Jo, wala po. Josh, hello. Shout out. Thoughts naman daw sa MI this year. Yeah, November, Mirna Esguera. Sabi ni Kenneth. Guys, November, Mirna Esguera po ang ating aabangan. And ayun, naway nakuha na ni Mirna ang tamang timpla ng MI. Kung ano man ang dapat ipakita sa MI, naway nakuha na niya. And mukha naman bibigyan niya tayo ng magandang laban. At nag-take note naman sila sa kung ano man yung nangyari kay Angelica Lopez last year. Alam ko hindi naman nila uulitin yun. Lance Kit, yes, nakaka-touch naman. Thank you, Carl, for your never-ending support. And never-ending efforts in sharing your project knowledge. Keep it up. Salamat, Lance Kit. Salamat din at lagi kang nakasubaybay. At salamat din sa inyo na lagi nakasubaybay dito. Parang may laban naman si Mirna, barbihan na siya now, sabi ni E-Trops. May laban naman na, ginagawa naman talaga niya yung best niya para magmukhang hulma ng MI. Wala naman mali kay Mirna. Di ba sabi ko nga, ang gustong-gusto ko lagi yung galaw ni Mirna kasi very natural. Talagang muscle memory talaga. Hindi yung pilit na gumalaw. Pero hindi lang talaga galaw na pang MI. Yun. Kaya, yun, talagang babaliin niya talaga yung sarili niya. Never umabot si Carl sa pageantry. Actually, may mga miss din naman ako, E-Trops. Kumbaga, namimili lang din ako minsan. Hindi halos lahat. Pero pag pag kailangan na talaga, yan, kunyari MUPH, edi go lang ng go. Sino bet mo manalo sa MIQPH bukas? Kirk. Excited na nga ako. Di ba sabi ko nga kanina, excited na ako. Sino po wishlist mo sa MUPH 2026? Ang aga naman ng wishlist mo. Pero Iliana. Iliana pa din. Iliana. Total runner-up si Iliana ngayon. Baka naisin niyang bumalik ulit next year. Ibigay na kay Iliana nawa. If you will be a judge and you need to pick between Emma and Anita, who is your MGIPH? Mahirap po, Miko. Kaya ayoko maging judge unang-una kasi mahirap talaga. Kasi kunyari si Em and Anita, parehas ko silang nakakausap personal. Friends kami sa social media. Yan nga, nagkakalandian ng mga usap-usapan. Kaya ang hirap mamili pag ganyan ng eksena. Kaya ayoko din maging judge. Kasi may hirapan din ako. Pero, dahil tinanong mo ko, Miko, kung sino gusto ko maging representante sa MGI na merong 5Bs sa tingin natin, I'll go with Emma muna. Kathleen Payton for MUPH 2026 naman, sabi ni Kurt. Yes. Sana po si Princess Camu. Ayun, tagal na yun. Binibining Pilipinas 2015. Iba na rin ang hulmanan ngayon.
Si Princess Camu, sobrang fresh niya. Bata kasi siya noong 2015. Kaya ang ganda ng hulma. Now, after 10 years, hindi ko alam kung pageant ready pa rin ba siya. Sabi mo, Zambales ka lang. Sabi ko, Zambales ka lang, lumitaw si Emma. Pero guys, again, it's Emma versus Anita versus Michelle Arceo. Kahit sino dyan sa tatlo. Who among the Kapampangan queens you want to see again in the pageant stage? Kapampangan queens. Recently lang, Joanne Turnley. Kasi napabilib ako sa kanyang performance at sa ganyan ng recent Binibining Pilipinas. Pero wala lang talagang bagay sa kanyang crown sa Binibining Pilipinas 2025. So sana mag-MUPH ulit siya. Joanne Turnley, Angeles City, Pampanga. Yung MI winner na si Vietnam, sobrang lambot. At ang bata niya, no? Halata sa face niya na bata siya. For me, Anita and Emma, last two standing sa MGIPH. Sabi ni Julia. How about Davao? Davao, for me, nabanggit ko na rin kanina, isa siya sa mga great contender para sa RHA. So, RHA, parang Davao versus Shannon Tampon. Yun. Versus Anita, syempre, nandun pa rin si Anita. Mag-runner-up lang si Mirna, okay na bonus knife Corona. Ay, oo. Yung runner-up lang naman kasi ang gusto lang naman natin sa MI, mag-place ka. Basta mag-place ka, winner ka na nun. Miko Ray Ramos, how about Mirjan? Do you want to see her again in the national pageant? Kung gugustuhin niya, bakit hindi? Oh, go lang ng go. Sabi ni Franz J, sana nga. Si Davao pang Reyna Hispano. Anita Rose Gomez daw this year. Okay, yan. So again, bukas MIQPH, magla-live din ako parang ganito. So sabay-sabay tayong manood ng MIQPH bukas. And yeah, hanggang dito na lang siguro muna tayo dahil 7:47 na, nakaisang oras na ako. Maraming salamat sa panood sa mga nahuli at na-late. Again, magkita-kita tayo sa YouTube, Carl Loyola YouTube channel. And wala namang balita, wala namang update bukod sa MIQPH. So bukas na siya. Again, maraming salamat. Happy Tuesday night. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.